the ever-living one. Yan. So siya po yung Diyos na pagwalang hanggan. Siya po yung buhay, magpakailangan. At so, pakisabi mo nga sa katabi mo, buhay ang Diyos. Buhay ang Diyos! Kailangan tayo'y buhay din. Kailangan tayo buhay din! So, sasabihin nyo, buhay naman tayo, hindi ba tayo makakapunta dito? But I mean, yung ating espiritu, yung ating relasyon sa Panginoon, yun ang kailangan natin mabuhay. No po? Tayo po ba lahat naniniwala tayo? Tayo po wala sa Panginoon, tayo mga patay. Naniniwala po kayo? Sino po dito yung hindi naniniwala? Hindi naniniwala. Naniniwala. Totoo po yan dahil sa kasalanan po natin, tayo po itinuring na parang magpatay. Dahil wala tayo sa Panginoong Jesucristo, no? Dahil sa kasalanan natin, gusto na para tayong patay. So, napakahalaga po yan, tingnan niyo po kapag tayo po, mayroong Diyos na buhay, kailangan tayo mga tumanggap sa Kanya, buhay. Amen? So, ang pagkabuhay po ng Panginoon, naglalarawan po sa atin yan ng napakagandang bagay. Dahil dito po tayo bumagay para naligtas sa pagkabuhay po ng Panginoon, nagkaroon din po tayo ng pagkabuhay. Okay, tignan po natin itong about the resurrections of God. Ano po ba ito? Okay. Resurrection is the scriptural sign of the deity of Christ. Pagpapatotoo lamang po ito na siya ay Diyos. At kung papansinin po natin, ngayon sa panahon po natin, marami pa rin doubted na Diyos ba talaga si Jesus? O baka naman propeta lang, sinumbulang, tao lang. So, doon pa lang po, marami na po mga kaisipan na kung saan nag-aalinlangan sa pagka-Diyos ng Panginoon. Kaya hindi niyo po napapansin, marami po mga tao naghahanap ng iba't ibang sekta, naghahanap po ng ibang mga denomination, naghahanap po sila ng mga ibang relihiyon. Dahil sa pagkakakala nila, mayroon pang ibang Diyos maliban sa ating Panginoong Jesucristo. Kaya nga hindi po lahat nananampalataya sa Panginoong Jesucristo dahil po ito po yung greatest deceit na nangyari po sa mga tao. Na sila'y nadaya po ng mga noong panahon na po yun dahil inilihim din po sa kanila yung pagkabuhay ng Panginoong Jesucristo. Kaya kung mababasa niya rin po sa Bible, ano po ginawa po dito mga pinuno ng mga Hudyo na ito na kung saan nagsabi na ninakaw yung katawan po ni Jesus at hindi naman talaga totoong nabuhay. So doon pa lamang, may kasinungalingan na po, may pandaraya na po, kaya itong Panginoon ngayon natin, talagang nabuhay po siya para hindi tayo mag-doubt doon sa ating pananampalataya. Paano po ba nag-doubt bukod itong mga tao na ito? Kasi sa simula pa lamang, nung siya po ay tinanong ng mga pinuno ng mga Hudyo at ng mga sacerdote, matatanda po nung araw, ang sinagot po ni Jesus po sa kanila, ganito po ano po, the temple destroyed and restored. Basahin po natin sa John chapter 2, verse 18 to 22. Dahil dito'y tinanong siya ng mga pinuno ng Hudyo, anong himala ang maipapakita mo upang patunayan may karapatan kang gawin ito? Sumagot si Jesus, gibain ninyo ang templong ito at sa loob ng 3 araw ay muli ko itong itatayo. Verse 20, sinabi sa ng mga Hudyo, 46 na taong ginawa ang templong ito at itatayo mo sa loob lamang ng 3 araw. Ngunit ang templong tinutukoy ni Jesus ay ang kanyang katawan. Kaya nang siya'y muling mabuhay, naalala ng kanyang mga alagad ang sinabi niyang ito at sila'y naniwala sa kasulatan at sa sinabi ni Jesus. Ganyan pa man po itong mga alagad naniwala sa kanya. Pero still, ito pong mga tao nito na patuloy po tumitulig sa ating Panginoong Jesucristo, hindi pa rin po sila naniwala. Ngayon sa ating kapanahunan po, ito pong lahat na itinasaksiyan po natin. Yung pagkamatay ni Jesus, yung kanyang muling pagkabuhay sa 3 araw, dapat po na tayo po mayroon po tinatawag na genuine faith, solid faith pagdating sa Panginoon, and not the doubted faith. Kasi karaniwan po sa atin, still meron pa rin po tayo pag-aalinlangan sa pananampalataya natin sa Panginoon. Kaya nga kung mapapansin po natin, hindi lahat talaga nagbibigay talaga ng halaga sa ating Panginoon Jesus Cristo. Parang nagiging backdrop lang ng buhay po nila ang Panginoon. Basta ang Diyos nandyan, basta si Cristo nandyan, basta pag kailangan po si Jesus, nandyan lamang po siya. Totoo naman po yun. Pero, make sure na nandun yung pagpapahalaga mo talaga sa Panginoon dahil hindi lamang po siya palamutin ng buhay natin, kundi siya yung pinakamahalagang bahagi kung bakit po tayo nabuhay. Ngayon meron po tayong tanong po dito. What does the resurrection means to you and me?
Ano po bang kahulugan talaga sa iyo ng pagkabuhay? Sabi ko nga po sa inyo, dapat tayong mga nananampalataya, nananalig sa Panginoon, ay nananampalataya sa Kanya ng buhay na buhay. Hindi po yung patay na pananampalataya. Bakit? Kasi ang sabi po sa atin, faith without actions is dead. So, sa madaling salita, kailangan ang pananampalataya natin ay may buhay din. Sapagkat ang ating pinananampalatayaan ay buhay na Diyos. Nakakakita siya, nakakarinig siya, at alam niya kung ano yung mga bagay na nagaganap sa buhay po natin. Kaya nga dapat tayo mismo, hindi tayo magkaroon ng pag-aalinlangan pagdating sa aming pananampalataya sa Panginoon. And this is the meaning of His resurrection. Ibig sabihin, tayo'y binuhay na mula sa kamatayan. Dahil tayo'y makasalanan, tayo'y tinubos ng Panginoon, dahil sa kanyang mga dakilang gawa, siya po ay pinako sa krus, namatay, nilibing, at sa ikatlong araw siya'y muling nabuhay. Kaya nga dapat tayong masigla pagdating sa mga bagay sa Lord. Hindi tayo nalulugmok, hindi tayo nalulugmok, hindi tayo nag-aalinlangan, hindi tayo kumagay parang nababagot pagdating sa mga bagay sa Lord, sapagkat kalakasan po natin at kalakasan natin sa pananampalataya po natin na tayo po ay mayroong Diyos na buhay. Why is it important? Why is it important? Bakit napakahalaga po ito? Mahalaga ito dahil tayo mismo ang pinag-upunan ng Panginoon na kanyang pagkabuhay. Kung hindi nabuhay ang Panginoon, walang saysay ang lahat ng ating ginagawa. Walang saysay ang pananampalataya mo. Walang saysay ang pagsamba mo sa Panginoon kung hindi siya nabuhay. And supposed to be, alam natin na nabuhay ang Panginoong Jesucristo. Kaya yung ginagawa natin ito, lahat ay may kabuluhan. Lahat ay mahalaga. At maituturing po natin na dakilang gawa ang mga bagay na ito para sa ating Panginoong Jesucristo. What does it tell us about Jesus? Ano po ba yung mga sinasabi dito sa atin tungkol kay Jesus? Pagkaharap po natin yan. Sino po ba si Jesus para sa atin? At ano po ba siya para sa atin? Okay. Unang-una, Jesus is able. Siya po ay may kakayanan sa lahat ng bagay. Kaya niyang gawin ang lahat ng bagay para sa atin. At hindi niya ginagawa ito para sa kanya lang, kundi para sa atin. Supposed to be, kung mapapansin natin yung pagkamatay niya sa Kristo, para sa atin yan. Dahil gusto niya na hindi tayo mapahamak at gusto niya na tayo po mismo ay magkaroon muli ng relasyon sa ating Ama. Gusto ng Diyos na ito ma-reconcile tayo into the Father. At ayaw ito na putol pa rin yung ating relasyon sa Panginoon. Kaya lang marami pong tao, binabali mo na yung kakayanan ng Diyos na yun. Dahil hindi nila pinapahalagahan ito at hindi ganoong kahalaga sa kanila ang Panginoon. Like for example, dito pa ngayon, nakikinig ka ng salita ng Diyos. Dapat po na ang pakikinig mo ng salita ng Diyos ay talagang nagdudulot po talaga sa iyo ng buhay. Dahil alam natin na ang Diyos kaya niyang gawin ang lahat ng bagay. At alam niyo mga kapatid sa Panginoon, although hindi natin nakikita ang Panginoon, kaya niya na samahan tayo dito sa lugar na ito. Kahit na hindi natin siya nakikita sa ating mga mata, pero nararamdaman natin because of our faith na naniniwala tayo na nandito ang ating Panginoong Jesucristo. At kaya niya gawin yun. Hindi po ba kapag halimbawa meron kang ini-expect na bisita, no? Ano mararamdaman mo kapag hindi dumating itong important visitors? Ano mararamdaman mo? Ma-upset ka, parang nadi-disappoint ka, parang sasabihin mo, ba naman yan, pinaasa lang ako dito. Hinihintay ko, nag-prepare pa ako, pero hindi naman siya dumating. Tapos, kapag halimbawa naman, dumating naman yung inaasahan mo talagang bisita na mahalagang-mahalaga sa'yo, di ba't masaya ka? Ngayon, natutuwa ba tayo na nandito ang Panginoon? Tignan mo yung katabi mo. Naku, ang ganda yung matuwa. Di ba? Kung minsan parang, natutuwa tayo, pero parang hindi pa balag sa puso natin. Why? Because we are counted in things in Christ Jesus. Pero kung hindi tayo nagda-doubt, yes, I know that Jesus was here. Alam ko na nandito siya ngayon kasi sinabi niya ito eh. When two or three gather together in His name, He is on the middle of us. Nandito siya sa ating kalagitan. So ang ibig sabihin, because of our living faith in God,
Naniniwala tayo na buhay yung kanyang mga pinangako sa atin. Pero bakit mayroon tayong pananamlay, may pagkapagod tayo, mayroon tayong katamaran pagdating sa mga bagay sa Panginoon dahil hindi ka naniniwala na nandyan ang Diyos. Pero kapag ikaw naniniwala ka, He is alive. He is a living God. He is the ever-living God. So maniniwala ka rin, nakasama natin siya sa lahat ng pagsamba po natin. Dahil alam naman po natin na kaya niyang gawin ito because He is able for us. Now, tignan po natin. He is able to save to the uttermost. Now, kung mapapansin po natin, tayo'y dumating tayo sa sundulan na makakahamak tayo. Pero ano ginawa ng Lord? He saved us. Kahit na nandun na tayo sa sundulan ng kasalanan natin, hindi siya parang nanatiling walang pag-asa, kundi punong-puno ng pag-asa, kaya niya tayo iligtas. Sabi dito, He is able to forgive our sin. Gaano makabigat yung pagkakasala mo, pagkakawarin ka ng Diyos. Amen? He is able to make us children of God. Na kahit na dati makasalanan ka, itinutulong tayo kaaway ng Diyos. Ngayon, anong ginawa niya? He transformed us and then ngayon, kinonsider niya tayo maging mga anak ng Diyos. Amen? Dahil sa ating pananalig at pagtanggap sa Panginoon, itinuring niya tayong mga anak. Kaya, nothing is impossible to God. He is able to do these things for us, para sa atin. Tandaan po natin, ginagawa niya itong mga bagay nito, kinakaya niya itong mga bagay nito, kaya niya gawin itong mga bagay nito para sa atin po niya. He is able to be with us in trouble. Na kapag halimbawa tayo po, yan. Okay. He is able to be with us in trouble. So, kung mapapansin po natin, marami po sa atin, napapunta tayo sa kabuluhan, pero ano nangyayari po sa atin? Minsan, hindi ang Diyos ang hinahanap natin. Kaya nga po, nawawalan tayo ng solusyon eh. Dahil ang Diyos ang may kakayanan po nito na mag-ayos po ng mga lahat ng kabuluhan. He is able to take us to heaven when we die. Hindi po ba tayo nagagalak? Na tayo po'y punong-puno ng pag-asa, even in the valley of death, ano pong mangyayari, hindi tayo natatakot dahil alam natin, isasave tayo ng Panginoon at kaya niya po tayo dalhin sa langit kung mamatay man po tayo. Now, ika-apat, He is able to take us. Ano nangyayari sa atin? Parang naguguluhan ako dyan sa ano natin. Nag-delay. Ano nangyayari? Ha? Nagkabaliktad. Sorry. Okay. Number 5, He is able to forgive our sin. Bakit bumalik na naman tayo? Ayan. Sige, medyo gumulo lang, Medyo nagkaroon lang siguro tayo ng nandito. Balik. Okay. He is able to raise us at His return. Ang Diyos po na ito, pag pabalik ng Panginoon, kaya po tayo isama ng ating Panginoon. Kaya sino po ba yung hindi mabubuhayan doon? Kung alam natin na He is able for us, na kaya niya na gawin lahat ng mga bagay dito. Siyempre, alam niyo, kapag halimbawa, mayroon kang isang kaibigan na kaya niya gawin para sa iyo lahat. Hindi po ba nakakatuwa na galak ka na makasama itong kaibigan na ito? Example, halimbawa, kapag ka nalulungkot ka, kaya kang pasayahin itong kaibigan mo. Kapag may problema ka, kaya niyang lutatsin yung problema mo. Kapag ka halimbawa, mayroon ka mga troubles, kaya niyang ayusin, i-comfort ka doon sa mga bagay niyo. Hindi po ba masaya ka dahil kasama mo siya? Na mga kapatid sa Panginoon, isa lang naman po ang hinahanap sa atin ng Lord. Na lagi po mayroon tayo kaganahan. Dahil tayo'y nabubuhayan, dahil alam natin, mayroon Diyos na kayang gawin sa atin ang lahat ng mga bagay na kailangan po natin. Sabi nga po ng Isaiah chapter 41 verse 10, yan, sabi po dito, ako isa sa inyo, huwag kang matakot, ako ang inyong Diyos, di ka dapat mga pangalinuman. Palalakasin kita at tutulungan, iingatan at ililigtas. Now, paano natin matitiyak na ang Diyos ay laging nandito sa atin? Kung hindi po tayo mananampalataya sa Kanya na kaya niyang gawin ang lahat ng bagay nito,
Alam niyo, kaya po hindi napapangyari sa atin whatever promises of God into us, into every believers. Alam niyo kung bakit? Because we are doubt. Pag tayo ang ating pananampalataya, kaya kung tayo po'y totoong nananampalataya sa Panginoon, He can do everything for us. Kaya niya gawin itong mga bagay nito at walang imposible sa Panginoon. Lagi nga po natin sinisigaw, nothing is impossible to God. Lahat magagawa ng Panginoon. Kaya niya akong iligtas, kaya niya akong buhayin, kaya niya akong pagalingin, kaya niya pagpalain ng buhay ko. We all know that. Kaya lang sometimes tayo po mismo, because we are doubted, ang ibig sabihin niyan, hindi nabuhay sa atin si Kristo. Still, He is on the grave. Parang ganun pa rin yung pananampalataya natin. Nakalibig pa rin si Jesus. Hindi siya bumangon. Kaya nga, dapat maging buhay yung ating pananampalataya sa Panginoon because we are already resurrected through His resurrection. Kaya mga kapatid sa Panginoon, ugaliin po natin na tayo po'y mayroong buhay na pananampalataya sa ating Panginoon. Pananampalatayang kayang gawin sa akin ng Diyos to. Dahil our God is able. So, ibig sabihin po nito, alam natin na magagawa ng Diyos ang mga bagay nito kaya wala tayo dapat na ikatakot sa buhay po natin. Ano? How this was true during His earthly ministry. Pinatunayan po sa atin ng Panginoon ito. Nung nandito pa sa lupa ang ating Panginoong Jesucristo, nung siya po'y bumaba dito sa lupa, siya po'y nagkatawang tao, pinakita niya po sa atin yung maraming miracle na kaya-kaya niya gawin. Unang-una, restoring life of the daughter of Jairus. Ito pong anak na babae po nitong si Jairus na magkasakit po at nag-aagaw buhay. Pinuntahan niya po ito si Jesus at nakiusap siya na patungan ng kanyang kamay, ito pong yung kanyang anak. And then, nung nagpunta po ito po si Jesus po doon sa bahay po nitong si Jairus, nakita niya po yung mga tao na nananangis, nag-iiyakan, at nagsasabi sa kanilang patay na. So, ano sabi po ni Jesus po dito? Alam ni Jesus na patay na yung bata, pero hindi niya kinlay yun dahil gusto niya na ipakita sa atin na kaya niyang bumuhay ng isang patay. So, ano po bang nangyari po dito? Noong po, inihan niya po itong bata na ito, sabi niya doon sa bata talita kumi. Ang ibig sabihin po nito, bumangon ka ining. Bumangon naman po itong bata na ito at nabuhay. So, kung papansinin po natin, it is only by the words of God. Dahil sa salita ng Panginoong Jesucristo, nabuhay yung bata. Now, mga kapatid sa Panginoon, hindi po ba the words of God give us life? Because that was the bread of life. Ito po ay tinapay ng buhay. Kaya nga kapag tayo po ay nag-aaral ng salita ng Diyos, and if we treasure the words that coming from our God, tayo rin po ay kaya niyang buhayin pagdating ng araw. Paano pa po niya pinakita yung pagpapatutuo niya dito, the fruit of His earthly ministry. Healing the woman who touched His garment. Mark chapter 5, verse 35 to 34. Ano po nangyari dito? 12 taong inaagasan ng dugo itong babae nito. Mahina-mahina na po siya. At naubos na po yung kayamanan niya sa pagpapagamot, pero hindi umiilang yung kanyang kalusugan. Ngayon, ang sabi niya nung narinig niya about kay Christ, sabi niya ganito, mahawakan ko lang yung laylayan ng kanyang kasuutan, siya'y gagaling. Kaya hindi mo nga nakipagsiksikan po siya. This is a living faith. Ito po yung buhay na pananampalataya. Ito po yung impact ng pagkabuhay ni Jesus. So tayo din po ganito. Kapag tayo po ay nagkaroon ng buhay na pananampalataya sa Panginoon, kahit na may karamdaman ka, kaya ang pagalingin ng Panginoon. What else? Raising Lazarus from death. Ito po si Lazarus 4 days nang nakalibing. Noong pagdating po ni Jesus, nanangis pa si Jesus, pero ano sabi niya? Tanggalin niyo yung malaking nakaharang na bato. At ang sabi ni Jesus, Lazarus, raise up. Bumangon po ito si Lazarus, lumabas ng yungin at pagkatapos na buhay. So kung mapapansin po natin dito, even the dead, kayang i-raise ng Panginoon. Kayang buhayin ng Panginoon ang sinumang taong namatay na. Anong ibig sabihin nito? Kung yung patay na buhay po niya, tayo pa po kaya napapunta dapat sa impyerno, kaya niya tayong dalhin sa kanyang kaharian para maligtas po tayo.
Ikalawa, not only He is able for us, but Jesus is available. So, tingnan po natin ang Diyos ay lagi pong available po sa atin. Lahat ng tao'y pwedeng tumanggap kay Yeso Kristo. Pero bakit iilan lamang po yung tumatanggap sa Kanya? Bakit kung titignan natin, ang daming tao po dito sa Kalasyaw, dito sa inyong barangay, pero bakit iilan lamang po kayong narito po ngayon? Hindi niyo po ba natanong sa sarili niyo? At kung minsan, di ba parang tayo rin po minsan nawawala po sa Panginoon? Kung minsan, alam natin that Jesus is available for us. Alam natin nandiyan ang Panginoon. Every time na kailanganin natin ang Lord, nandyan siya palagi para sa atin. Ang sabi mo dito, all who come unto God by Him. Na lahat na lumalapit sa Kanya, pinapahintulutan niya. So kung maaari lamang po, lahat ng tao ay lumapit sa Kanya. Bakit po? Kasi gusto ng Panginoon na ito, lahat tayo pangligtas. Kaya nga po kung minsan, alam niyo, nalulungkot po ang Panginoon dahil siya available sa atin, pero tayo hindi tayo available sa Kanya. Kaya kung mapapansin natin, every time, daily in our life, ang Diyos available sa iyo, pero tayo, hindi tayo available sa Kanya araw-araw. Mayroon naman po tayong itinatanging araw para sa Kanya. At hindi yung araw-araw. Ang Diyos, 24/7 available siya sa iyo. Sa tuwing tatawag ka sa Kanya, nandiyan siya. Pangako niya sa atin, Jeremiah 33 verse 3, call unto me and I will answer. Mga kapatid sa Panginoon, where is our availability for the Lord? Nasaan yung ating pagiging libre palagi para sa Panginoon? Gawin po natin na yung buhay natin is always available. Let us keep our life available to Jesus. Huwag po natin ipagkait yung sarili natin dahil ang Diyos hindi siya nagkakait po sa atin Tignan niyo po ito. Jesus is always willing to let people get to Him. Gusto niya, lahat ng tao lumapit sa Kanya. Kaya nga sabi niya po dito, He was available to the children. Kahit sa mga bata, pinahintulutan niya na lumapit sa Kanya. Dahil bakit? Kasi mahalaga sa Kanya, hindi lamang ang bata, lahat tayo. Matanda ka man, o sabihin natin, nasa kalagitnaan ka, o bata ka pa, kailangan ka ng Lord. Pero hindi natin napapansin, tayo yung availability natin ay masyadong kakaunti lamang pagdating sa Lord. Sometimes tinatawag tayo ng Panginoon, alin ka, lumapit ka sa akin, pero anong tugon natin sa Panginoon? Lord, not now. Because I am too young. Minsan sinasabi natin, bata pa ako, Lord, para maglingkod sa iyo. Minsan naman sinasabi natin, Lord, matanda na ako para maglingkod sa iyo. Minsan sinasabi natin, Lord, busy ako. Busy ako sa trabaho ko, busy ako sa mga kabuhayan ko. Busy ako sa pamilya ko. Wala tayong availability. Kaya nga nasasayang yung mga bagay ngayon ay pinangako sa atin ng Lord na lagi siyang nandyan kapag tayo kailangan natin. Kaya kung minsan, alam niyo, tayo rin po yung naglagay ng resulta sa ating pagtawag sa Panginoon kung bakit nahihirapan tayo. Kung bakit minsan parang ang hirap natin hanapin ng Panginoon. Kung bakit minsan ang hirap tawagin ng Panginoon. Alam niyo kung bakit? Dahil tayo po yung mismong naglagay ng ganong kalagayan. Na kung saan tayo po mismo nagkakait. Minsan mas pinapaunlakan pa natin yung tao kaysa sa Diyos. Minsan mas pinapahalagaan pa natin yung trabaho kaysa sa Panginoon. Which is, hindi natin nauunawaan, itong mga magagandang bagay na ito sa buhay mo ay galing sa Diyos. Binigyan ka ng masayang kaibigan, galing sa Diyos. Binigyan ka ng trabaho, galing sa Diyos. Binigyan ka ng kabuhayan, galing sa Diyos. Binigyan ka ng pamilya, galing sa Diyos. Kaya mapahalagahan mo ang Diyos sa buhay mo. Minsan, dahil sa pagbibigay sa ating ng Panginoon, because of His availability to us, we abuse that. Inaabuso natin yun. Gusto natin bigay lang ng bigay sa atin ng Lord, pero tayo hindi tayo makapagbigay sa Lord. Yung panahon ng Diyos is available for us. Nandyan po lagi ang Panginoon. Alam mo, itong oras na ito, ang hindi natin alam, nandyan lamang siya, nakabantay siya sa iyo. He keep on watching us. Pinapanood niya yung mga ginagawa mo. Lahat ng bagay nandyan siya, nakasunod siya sa iyo. Bakit? Kasi ayaw niya na mapahama ka. Ayaw niya na maligaw ka. Ayaw niya na kung maging malayo ka sa Kanya.
Ang hindi natin alam doon, ang Diyos din po laging available. Pero ang problema sa atin, kapag ang Diyos na ang humingi sa atin, hindi natin mapagbigyan ng Lord. Ito po yung nakakaya pagdating sa harapan ng Panginoon. Hindi po natin napapansin kapag ang mundo ang humingi sa atin, bigay agad tayo. Pero kapag ang Diyos, hindi tayo mapagbigay. Kapatid sa Panginoon, unawain mo itong mga bagay na ito dahil may kinalaman ito sa kaligtasan mo. His resurrection is very important to those people who saved by God. Alam niyo mga kapatid sa Panginoon, huwag niyong sayangin yung pagkabuhay ng Panginoon. Dapat itong pagkabuhay na ito mayroong malaking impact sa buhay mo. Dapat kapag halimbawa, inanyayahan ka ng Panginoon, nagbibigay ka agad ng panahon sa Lord. Dahil utang natin sa Kanya, yung kaligtasan po natin. Kapatid sa Panginoon, kung mapapansin lamang po, bakit sa tao kaya natin gawin ito? Bakit ang tao hindi natin mapahindihan? Samantalang itong Diyos na ito, siya yung nagligtas sa atin. Siya yung nagalis sa atin patungo sa impyerno. Siya yung nagbigay sa atin ng buhay na walang hanggan pagdating ng araw. Pero bakit hindi natin mapagdadakan ng buhay po natin ito? Unawain niyo po itong mga bagay nito dahil yung kanyang pagiging available sa tao ay nariyan palagi. Kahit kailan, nandiyan ang Diyos, maaasahan natin. He was available to blind Bartimaeus. Kanina sabi po natin, He was available to the children. What does it mean for us? He can be the father to all. Pwede siyang maging magulang natin. Na kung saan siya yung gumagabay sa atin, siya yung nag-aalaga sa atin, siya yung nag-iingat sa atin, siya yung nagpapakain sa atin. Kaya nga, He can be the father for all. His availability as our parents, nandiyan siya. Now, He was available to blind Bartimaeus. Ito po si Bartimaeus, bulag po siya, ano po? Pero, noong time na dumadaan sa kanyang harapan, ito po si Jesus, naramdaman niya po yung presence ng Lord ng kakaiba. Kaya nung sinabi niya, nagsisigaw siya. Panginoon, anak ni David, mahabag po kayo sa akin. Now, kung papansinin po natin dito, kapatid sa Panginoon, nung nakuha niya po yung attention po ni Christ dito, sabi sa kanya, ano gusto mo gawin ko sa iyo? Gusto ko makakita ulit. Ano nakakita po ito si Bartimaeus? Alam niyo po ba kung anong availability ni Jesus para kay Bartimaeus sa atin ngayon? He can be the light into our darkness. Na kapag ngayon po ay nasa kalimnan, na kapag tayo po ay bulag sa katotohanan, pwede siya maging liwanag sa atin para makita natin yung katotohanan sa ating Panginoong Jesucristo. He was available to Zacchaeus. Ano naman po ito si Zacchaeus? Si Zacchaeus po, magdaraya siya. Mahilig po siya magpatong ng buwis sa mga nasasakupan po niya. Maganda po ang kanyang kalagayan, ang kanyang posisyon, malaki ang kita niya, pero ano po kulang sa kanya? There is something missing in his life at hindi siya masaya. At alam niyo po ba na ang tao mo hindi magiging satisfied sa mga bagay na ginagawa niya without Christ Jesus? Kahit magtrabaho, payaman at magpayaman, abutin mo lahat ng kayamanan sa world, still magiging malungkot ka pa rin. You will not be satisfied. Bakit? Because our satisfaction is only God. Minsan, kahit nga kasama mo yung mga kagrupo mo, kasama mo yung mga kaibigan mo, kasama mo yung mga ka-office mate mo, kahit masaya kayo, pero parang mayroong something na kulang. Amen? Even in our family. Minsan, dami natin expectation sa pamilya natin, parang hindi tayo masapatan. Alam niyo kung bakit? Because of something missing. At alam niyo yung missing piece po sa buhay natin, walang iba kundi si Jesus. Kapag ka nagbigay ka po ng attention, ng availability mo pagdating sa Panginoon, makikita mo hindi mo makukulangan. Kahit mahirap ka, masaya ka. Kahit na kukunti naman yung pera mo, makikita mo satisfied ka. Bakit? Kasi ang Diyos ang nagpapulpil ng buhay ng tao. He can be the completions to our disciples. And He can be our satisfaction.
Kaya nga mga kapatid sa Panginoon, yung pagiging available natin sa Panginoon, makikita mo, maraming bagay na nagagawa po niya. Dahil ang Diyos mismo nandyan siya. Isang tawag mo lang sa Panginoon, makikita mo narating agad ang Panginoon. Even ang kaligtasan, makikita niya, wala ang tao. Pero sa sandali po na humingi ang tao ng kaligtasan, ano sabi po ng Biblia? Those who call upon the name of the Lord will be saved. Isang tawag lang ng tao, save na agad sila. Pero makikita po natin, ang tao, tinatawag na ng Diyos, ano sasabihin niya? Mamaya na, later na, sa isang taon na, tatapusin ko muna ito. Kaya nga, tingnan niyo po yung pag-aalinlangan po nito mga pinuno ng mga Hudyo. Noong time, sa anong miracle mo, anong miracle ang mapapakita mo sa amin para paniwalaan ka namin? Ano sabi po ni Jesus po dito? Buwagin niyo ang templong ito at sa ikatlong araw ay itatayo ko. Ano sabi po nila kay Jesus? 46 years na itinayo ang templo na ito at sa 3 araw lamang ay muli kong itatayo. Kapatid sa Panginoon, ganito po yan eh. Minsan tayo, 3 days only, pwede na po tayo magkaroon ng kaligtasan. Ganon po kabilis ang Lord para maligtas ka. Pero ang tao, binibigyan na ng kaligtasan, pero ang gusto niya, not 3 days, but 46 years. Lord, hayaan mo muna ako magtrabaho, pag-stay mo na ako, maglilingkod tayo sa iyo. Lord, kapag ka nakatapos din yung aking mga anak, maglilingkod na ako sa iyo. Lord, kapag ka ako'y nakapagpatayo na ng mansyon ko, maglilingkod na ako sa iyo. Naghihintay pa tayo ng 46 years para tayo maging available sa Lord. Pero ang Diyos sabi niya gano'n, buwagin niyo ito. At sa loob ng 3 araw, muli kong itatayo ang templo. Ano mo ba tinutukoy ng Lord? His resurrection. At doon sa resurrection niyon, nagkaroon tayo ng kaligtasan. After 3 days, He rose from the dead. Ibig sabihin niya, meron na rin po tayo pagkabuhay na balik-balik na mga tayo. Ibig sa Panginoon, samantalang po tayo, ang tagal ng panahon para tayo magbigay ng panahon sa Lord. Minsan, di ba, tinawag ka at your early age, pero ang sabi mo, Lord, masyado pa akong bata. Tatandaan ko po ako nung araw, 18 years old, tinawag po ako ng Panginoon, pero tumalikod pa po ako sa Kanya, pinili ko na rin po na makipagbarkada, makipagbisyo, at kung ano-ano mga bagay, bago po ulit ako tawagin ng Panginoon. At the age of 30, doon pa lang po ako nakabalik sa Panginoon. Ang daming nasayang. Paano kaya kung halimbawa, 40 years old lang ang aabutin mo sa mundong ito. Sayang yung pinalampas mo. Sayang yung nawala sa iyo. Kasi ang Diyos na ito is available for you to be saved. Available siya, kaya kanya iniligtas. Kaya huwag mong tatanggihan yung pagiging available ni Jesus sa buhay po natin. Tayo po mismo, pag available ng Diyos sa iyo, dapat maging available ka rin sa Panginoon. Jesus is available to you and me. Sabi ko dito, even if we have neglected Him, kahit na baliwalain mo ang Panginoon, even if in the past we have rejected Him, kahit na patuloy mo siya na parang pinakalikuran, patuloy mo na nire-reject sa buhay mo ang Panginoon, still ang Lord nandyan pa rin para sa iyo. Grabe ang Diyos, ano? Kahit na parang sinimpa mo na ang Diyos to, kahit nilati ko muna, isa ka sa lumati ko sa Kanya, isa ka sa sumampal sa Kanya, isa ka sa nagpako sa Kanya, pero still, yung kaligtasan, ino-offer niya pa rin sa iyo. Because He loves us all. Mahal tayo ng Panginoon, at yung availability ng pag-ibig ng Diyos ay para sa atin. Kapag hindi ka ba natutuwa, kayo tayo Diyos sa ganon. Samantalang yung iba, wala silang ganong Diyos. Yung Diyos nila, kailangan mamatay ka muna. Yung Diyos nila, kung minsan parang hindi nila maramdaman samantalang sa atin, pinararamdam ng buhay ng Diyos atin, yung katotohanan na kung saan mayroon kang kaligtasan para sa Kanya. Ayan. At yun po yung pinakamahalaga doon, mga kapatid sa Panginoon. Tignan niyo po ito. Lagi natin i-reject ang Lord, lagi natin tinatanggihan ang Panginoon. Pero ano sabi ng Lord? All will find Him available. Ang sabi niya sa Romans chapter 10, verse 9 to 13,
Sabi po dito ng Romans chapter 10 verse 9, kung ipinapahayag ng inyong bibig na si Jesus ay Panginoon ng buong puso kang sasampalataya na siya'y muling binuhay ng Diyos, maliligtas ka. Ganun lang po kadali po yun. Kapag kami makonfess mo that Jesus is Lord and He was raised from the dead, you will be saved. Ganun lamang kasimple ang hinihiling ng Lord. Ang mas simple pa po itong isa. Romans chapter 10 verse 13, ang sabi niya po dito, dahil sinasabi ng kasulatan, maliligtas ang lahat na tumatawag sa pangalan ng Panginoon. Those who call upon the name of the Lord will be saved. Ang dali lang, isang tawag mo lang sa Lord. Samantalang tayo, pansinin mo mga kapatid sa Panginoon, how many times do you reject God? Siguro sa akin, kung bibilangin ko, more than 1,000 times. Ang daming pagkakataon na tinawag ako ng Panginoon pero nireject ko. Ang daming pagkakataon na binigyan niya ako ng opportunity pero nireject ko. Pero at this time, isang tawag mo lang sa Kanya, nung time na nandun po ako sa sitwasyon na napakapangit po talaga, sinabi ko sa Panginoon, Lord, help me. Dumating agad yung tulong ng Panginoon sa akin and He saved me. Hindi niya pinabayaan na masayang yung buhay ko. At ginamit niya yung buhay ko at doon ko napagtanto na napakaganda pala na tayo tumatawag sa Panginoon. Instead of chatting your friends na wala naman po kayong pagkukwentuhan, bakit hindi mo tawagin ng Panginoon? At alam niyo po ba kung anong magiging cost nito sa iyo? Salvation. Even you waste your time into your messenger, into your Facebook. Alam niyo bakit hindi mo gamitin yung oras na yun para magbasa ka ng Bible, mag-pray ka, at makikita mo, mayroong kang kaligtasan. Ganun lamang po na simple yung hinihingi ng Panginoon because of His availability for us. Di ba yung kaibigan mo nga, pagka i-chat mo, minsan online pa siya, hindi agad siya magre-reply sa'yo. Ang tagal na dito pag-online, bakit hanggang ngayon, di pa rin nasisin yung aking message? Nagdadali tayo, pero ang Lord, isang tawag mo lang sa Kanya, Lord, nandyan ka ba? Lord, I need you right now. Makikita mo ang Diyos pa nagmamadali, nagkukunahan pa mga batasyo sa tabi mo para lamang dalayan ka. Ganun po ka-available ang Panginoon sa buhay po natin. Ngayon, ang tanong po dito, ikaw, kamusta ang iyong availability pagdating sa Lord? Kamusta yung time mo para sa Lord? Gaano na ba yung time mo ngayon? Gaano mo na ba binubuksan yung buhay mo sa Panginoon? Isang araw lang ba kung magbukas ka ng panahon sa Lord? O daily in your life, bukas na yung iyong buhay sa Panginoon. Buksan mo palagi ang Diyos sa buhay mo. Para na sa gano'n, pag dumating ang Panginoon, hindi mo mamimiss yung araw na yun dahil nasanay ka na lagi mo siya tinatawag. Kaya nga ang sabi po ng Panginoon, hindi na magugulat ang mga mananampalataya sa kanyang pagbabalik. Sapagkat alam na ng isang mananampalataya talaga kay Kristo na kung kailan babalik ang Diyos. Kaya kapatid sa Panginoon, hindi po tayo magkakaroon ng sad surprise pagdating ng araw dahil available tayo sa Panginoon din. Ikatlo, He is alive. Buhay siyang Diyos. At hindi po patay ang Diyos natin na parubahin lamang po natin. He is alive. Buhay na buhay ang Diyos. Sa katunayan nga, mga kapatid sa Panginoon, kung hindi mo alam kung bakit masasabi nating buhay ang Diyos sa buhay mo, natatandaan mo nung ikaw ay magkasakit, may nag-alaga sa iyo, oy pastor, yung kapatid ko nag-alaga sa akin Hindi yun mag-aalaga sa iyo kung hindi dahil sa Diyos. Yung time na punong-puno ka ng problema sa buhay, mayroon tumamay na kaibigan sa iyo. Pastor, yung kaibigan ko tumamay sa akin, hindi kung hindi dahil sa Diyos, hindi ka dadamayan ng kaibigan mo. Pastor, yung tumulong sa akin, nung gibit na gibit ako yung kapatid ko, hindi ka dadamayan ng kapatid mo kung hindi dahil sa Panginoon. Alam natin that God can use everyone to be an instrument for your life. At alam natin yun na kung hindi dahil sa kabutihan ng Diyos, hindi tayo aabutin sa mga ganong kalagayan. Kaya nga po minsan, alam niyo mga kapatid sa Panginoon, yung pagkawa na mabuti sa kapwa, hindi niyo po ba alam na that you are being an instrument to God already? Alam po ninyo yung kapag gumagawa ka ng mabuti sa kapwa mo, na ikaw ay nagiging instrumento ng Panginoon,
Kaya nga, kung mapapansin natin, meron tayong buhay na Diyos. Pero alam niyo, sa isang taong manamot, sa isang tao na hindi marunong makisama, sa isang tao na hindi marunong magbigay ng panahon sa Panginoon, hindi buhay ang kanyang Diyos. Amen? Amen. Naniniwala po ba kayo doon? Bakit po nagkaroon ng pagbabago ang isang tao? Because our God is alive. Buhay ang Diyos natin. Bakit kayo nandito ngayon? Because our God is alive. Dahil alam niyo na buhay itong Diyos na pinag-iinikuran natin. Seeing He ever needed to make intercessions for them. Dahil siya po yung namamagitan sa atin. Kasi alam niyo, ang Diyos, ganito po yan. Ang Diyos laging nandyan yan. Even though lagi mo siyang i-reject, lagi kang gumawa ng kasalanan, ang Diyos natin palagi sa iyo. Hinihintay niya palagi kailan ka magbabago. Hinihintay niya palagi kailan ka lalapit sa Kanya. Kaya nga ang Diyos na ito, laging buhay po siya para sa atin. Bakit? Kasi kung hindi mo nabuhay ang Panginoon, wala na sa isa yung buhay natin. Gawin mo na lahat ng kasamaan dahil doon ka rin pupunta. Pero napakabuti ng Panginoon dahil mayroon tayong Diyos na nabuhay. Kaya kahit na tayo po ay minsan nagkakamali, nagkakaroon ng kasalanan, ang Diyos willing na mamagitan po sa atin. Kasi ayaw niya talaga na mapahamak yung buhay natin. Kaya let us sure that effort na ginagawa sa atin ng Panginoon. Ang Diyos po nag-effort sa atin eh. Nagsisikap siya para iligtas tayo. Pero tayo pinawala po natin yung bagay ngayon. Kaya mga kapatid sa Panginoon, pahalagahan po natin yung ginagawa ng Panginoon sa atin as our Redeemer and our intercession. Pahalagahan po natin yung bagay na yun. Kaya po, ang Diyos buhay, yung Diyos natin buhay, dahil ayaw niya tayo mapahaba. At ginawa niya po yung bagay na yun para na sa ganun tayo po ay maligtas. Tingnan niyo po, the finished and unfinished work of Christ. His works of redemption was finished at the cross. Tinapos niya na po yan. Yung pagtutubos po sa atin, pagliligtas sa atin, tinapos niya na po sa krus niya. His work of intercession continues through these days. Hanggang ikaw ay mawala dito sa mundong ito, siya po ay namamagitan sa iyo. Grabe ang Diyos, no? Ang tagaan ng Panginoon. Ikaw, pinapanayos mo na sa tabi mo ang Diyos, ayaw mo na sa Diyos, pero ito mo ang Panginoong Jesucristo, nandiyan pa rin siya, hindi iingatan kita, ililigtas kita, isasave pa rin kita. Sobrang magmahal ng Diyos sa atin. Until now, namamagitan pa rin po siya sa atin. Kaya nga, grabe ang pagtitipin ng Panginoon. Hindi na uubusan. He is a long-suffering God na kahit na parang binabaliwala mo ang Diyos, hindi mo siya binibigyan ng panahon, kahit na parang wala kang pakialam sa Kanya, pero ang Diyos, nandyan siya. Lagi kanyang iniingatan, lagi kanyang inaalagaan. Lagi kanyang inilalayo sa pahamakan dahil gusto niya na maligtas ka. Since He is alive, we have assurance for the future. Dahil buhay ang Diyos natin, alam natin, in a future, tayo po ay makabilang sa Kanya. We do not face temptation alone. Kahit natuksuhin tayo ng tuksuhin, kahit na tayo magkaroon ng mga problema, kasama natin ang Diyos kung tinatanggap natin siya bilang buhay na Diyos sa ating buhay. We do not trials alone, na kahit na may mga pagsubok tayo pinagdaraanan sa buhay po natin, kasama pa rin po natin ang Diyos. Kaya hindi niyo po napapansin, hindi naman po tayo defeated eh. Sa lahat ng mga pagsubok na dumarating sa atin, lagi tayong victory. Lagi po tayo nagtatagumpay. At alam niyo kung bakit? Because of our God. Lagi natin kasama ang Diyos sa buhay po natin. When we stumble, He is there to pick us up. Na kapag tayo'y nadadapa, kapag tayo'y nahuhulog, kapag tayo po ay nag-prevail, ang Diyos, siya po yung dumadapot at nagtatayo sa atin. Kaya kapatid sa Panginoon, pahalagahan natin ang Diyos sa buhay po natin. When we sin, He is there to intercede. Kapag nagkasala ka ulit, makikita mo ang Diyos mamamagitan sa iyo. Kaya nga isinisigaw niya nung nakabayubay siya sa krus. Ama, patawarin mo sila dahil hindi nila alam yung kanilang ginagawa. Forgive them for they do not know what they're doing. Hindi nila naiintindihan, hindi nila nauunawaan. Sinasabi pa rin ito si Jesus, na kahit na tayo po ay talagang intention natin na makagawa ng kasalanan, pero ang ginagawa ng Lord, binabakapan pa rin tayo ng Diyos sa Ama
sinasabi niya pa rin na wala po silang kasalanan. Huwag mo silang panagutin sa kanilang kasalanan. Ganun si Jesus. Hindi tayo hinahatulan agad ni Jesus na sinasabi sa iyo, ikaw mamamatay tao ka. Dapat sa iyo mahulog sa impyerno. Hindi. Ang sinasabi ng Lord, patawarin mo sila dahil hindi nila alam ang kanilang ginagawa. He is an ever-living God for us. At maaasahan po namin na tayo po'y ipapatawad sa kasalanan natin. Kung sabihin mo lang halaga ang Panginoon sa buhay mo, huwag mo siyang pabahin. Pahalagahan mo yung availability niya. Pahalagahan mo yung kakayanan niya na makagawa sa buhay mo. Dahil siya ay Diyos na buhay magpakailanman. Ngayon, the Savior who is sufficient for us all, siya yun ang ating Panginoong Jesucristo. Ang tanong po dito, will you make Him your own? Ariin mo na siya sa buhay mo. Huwag mong tatanggalin sa buhay mo si Kristo. Ang kilin mo na si Kristo sa buhay mo, huwag kang lalayo sa Kanya. Sabihin mo, Lord, hanggang maaari, huwag mo na akong bibitiwan. Huwag ka nang aalis sa tabi ko, Lord. Alam mo, mga kapatid sa Panginoon, nakakatakot kung wala si Jesucristo sa buhay natin. Nakakatakot. Any moment, pwede tayo mahulog sa impyerno. Ulitin ko sa inyo. Ang paglakad natin dito sa mundo ito, nakakatakot. Hindi nyo naman po nakikita yung panganib na kapag tayo po'y nawawala sa Panginoon, pwede tayo mahulog agad sa impyerno. Pero anong gusto pa rin ng Panginoon sa atin, hindi niya tayo binibiniwan. Lagi siyang kasama natin sa paglakad natin. Sa pamamalingki mo, kasama mo ang Diyos. Sa pagpunta mo kung saan, kasama mo ang Diyos. Sa pagpunta mo sa trabaho mo, kasama mo ang Diyos. Sa pag-aaral mo, kasama mo ang Diyos. Sa pagpapamilya mo, kasama mo ang Diyos. Sa pagpapaplano mo ng buhay mo, kasama mo ang Diyos. Sa pagtatratal mo, kasama mo ang Diyos. Kaya lang ang hindi mo naiintindihan dito, akala mo ayaw mong lumakad na mag-isa. Akala mo without God, kaya mo na. Pero ang nakakatakot dito mga kapatid sa Panginoon, if you open up your spiritual eye, na ang tao without God ay doon pamungo sa impyerno. Ang taong hindi lumalakad na kasama si Kristo sa mundong ito, ang tungo niya ay impyerno. Uulitin ko po sa inyo, make Jesus your own. Ang kinig mo na sa buhay mo, ang Panginoon niya mo na bibiniwan. Kahit ano mangyari mo, kung pagpapalit si Jesus sa buhay mo. Alam niyo, meron na po ako nabalitaan. Isa po kakilala sa amin sa Valenzuela. He is a Christian, a long-time Christian. Siguro more than 20 years po siya naging Kristiyano. At doon sa panahon na kung saan pinagtabigan siya, dahil sa kanyang mga pagsubok na pinagdaanan, nahiwalay siya sa kanyang pamilya, hindi ako'y siya ng kanyang pamilya dahil sa kanyang sariling pagkakasala rin. Sa araw, nawala siya sa Panginoon, nawala siya sa paglilingkod. At nabalitaan ko, napahamak siya. Nung mapahamak po siya, doon nagkaroon ng chance ang Lord. Because yung kanyang katawan is paralyzed. Nagkaroon ng pagkakataon ng Panginoon na muli po siyang tawagin. Iyak siya ng iyak dahil naramdaman niya ang Panginoon na nandun pa rin para sa pamilya. Even though he rejected God, even though naiiwan niya ang Panginoon sa buhay niya. Alam niyo, a big surprise to him, yung kanyang pamilya na nagtanggil sa kanya. At that moment, biglang nagbalik sa kanya. Pinatawad siya sa kanyang mga kasalanan. At alam niyo po kung ano nangyari po sa kanya. Yung pagiging reconciled niya doon sa kanyang pamilya, yun yung nagbalik ng kalakasan niya. At alam niyo ba kung anong ibig sabihin mo? Because of our God, because our living God is working out with every troubles we have. Dahil ang Diyos ang gumagawa sa bawat pagkakataon sa buhay po natin para iligtas tayo. Kapatid sa Panginoon, kahit nawala po siya, ang Diyos nandun pa rin. Kaya lang, alam niyo mga kapatid sa Panginoon, dapat nang makita po natin ang halaga ng Panginoon sa buhay po natin.
buhay ang Diyos at hindi siya nakapabaya. Tayo lang yung kadalasan nagpapabaya sa Panginoon. And I hope na itong bagay na ito na ating napakinggan po ngayon ay makapagdulot po sa atin ng pagpapahalaga sa Panginoon. Tayo po lahat ay magsilayo. Let us be thankful that we have an ever living God in our life. Pasalamatan po natin ang Panginoon sa buhay po natin. Hallelujah, Lord Jesus. Salamat Panginoon, dumating ka sa buhay na lahat. Salamat Panginoon, iningatan mo kami. Pinilayo mo kami sa kapahamakan, Panginoon. Salamat Panginoon, pinatawad mo kami sa lahat ng aming mga pagkakasala. Naging bahagi kami, Panginoon, ng iyong krus. Naging bahagi kami ng iyong pamatayan. Naging bahagi kami lahat ng iyong pagkabuhay, Panginoon. Nagpapasalamat kami sa iyo, Panginoon. Dahil grabe ang pag-ibig mo sa aming lugar. Tinandun mo ang iyong buhay para sa kaligtasan ng lahat, Lord. Hindi mo kami pinabayaan na lumakad mag-isa sa mundo ito, Lord. Sabi nga ng iyong lingkod, God, even we walk into the valley of death, Lord, we have no fear in the Lord. Nananalig kami, Panginoon, nariyan ka palagi sa amin, O God. Tapat magpakailanman, O God. Nandiyan ka, Panginoon, para ilaan yung kaligtasan para sa lahat ng nananalig sa iyo. Salamat sa iyo, Panginoon Jesus. Napakabuting Diyos mo para sa amin, O God. Let us thank God in our life. Pasalamatan mo sa mga kagiyan ng iyong pagbubuhay at pag-alin ang ating buhay na Diyos. Because the ever living God, buhay siya at makailangan at kailangan hindi na siya mamamatay dahil siya yung Diyos na totoo para sa atin at kailangan hindi siya magpapago. He loves us all. Mahal niya pa tayo. Mahal niya tayo magpakailangan. Glory to Jesus. Hallelujah. Hallelujah. Kapatid sa Panginoon, itong araw parang nagiging ng panahon mo para sa Panginoon. Bakit hindi mo subukan na sa araw-araw ng buhay mo, may panahon ka sa Kanya? Huwag lang sa araw ng pagsamba, magkaroon ka ng bahagi sa Panginoon, kundi daily in your life. Gawin mo siyang lifestyle na mayroon ka palaging pagsama sa Lord. Huwag mo nga hayaan na sa paglakad mo dito sa mundong ito, kahit isang oras, huwag mong iwawaglit ang pagsama ng Panginoon. Kahit anong ginagawa mo, kahit nasa kaababalahan ka ng mundo, lagi mong alalahanin ng Diyos na laging kasama. Dahil napakahalaga nito kapatid sa Panginoon. At kung hindi dahil sa Panginoong Jesucristo, tayong lahat ay napahamak na. Salamat sa ating Panginoong Jesus, the only begotten Son of the Father. Ipinagkaloob niya sa atin ito para tayo po hindi mapahamak, kundi magkaroon tayo ng buhay na umaga. Salamat po sa Panginoon dahil sa pagbiyayang pagparito niya para sa atin. Tayo po'y nakakatiyak na tayo po'y mayroong buhay na umaga. Tayo po lahat ay manalangin sa Panginoon. Ama namin Diyos, ipinagmamakupunin namin na pinagkalooban niyo po kami ng iyong bugtong na anak, aming Panginoong Jesucristo, aming tagapagligtas. Ginawad niya ang lahat, Panginoon, upang tubusin kami sa lahat ng aming mga pagkakasala upang hindi po kami mahulog sa apoy ng impyerno, Lord. At kami, Panginoon, ay magkaroon ng buhay na walang hanggan sa piling niya, hanggan. Panginoon, maraming salamat po, Lord, sapagkat itinabang kami ng iyong anak na aming Panginoong Jesucristo. Sabi niya po, Panginoon, lahat ng ibinigay sa kanya ng Ama, kailan may hindi maaagaw sa Kanya. Panginoon, maraming salamat po, Lord, at ibinilang mo po kami, Panginoon, sa napakagandang biyaya, Panginoon, ay pinagkaloob mo sa amin, yung buhay na walang hanggan. Pinili mo po kami para maligtas kami, O Lord. Panginoon, akutin mo rin po, Panginoon, ang bawat pamilya po namin, Lord, sa pamamagitan po namin na narito ngayon, Panginoon, at umagat ng kaligtasan.
Lord, hayaan mo rin po na gamitin mo kami, maging instrumento kami, Panginoon, sa bawat kaibigan namin, sa bawat kamag-anak namin, sa bawat pamilya namin, Lord, upang sila man, Panginoon, ay tumanggap ng kaligtasan mula sa iyo, God. Lord, bigyan mo po kami ng kapangyarihan na magawa ang mga bagay na ito, God, sapagkat sa akala ng amin, Panginoon, hindi namin kaya ito, Lord. Katulad ng pagkabot mo po sa amin, Panginoon, dinala mo kami sa lugar na ito, Lord. Gayon din po, Panginoon, Lord, abutin mo ang mga mahal namin sa buhay, Panginoon, upang hindi na po sila mawala sa iyo, God. Panginoon, abutin mo, Panginoon, maging yung mga tao sa paligid po na ito, God, upang sa ganun, Panginoon, Lord, makita nila ang kahalagahan mo, Panginoon, sa buhay na ikaw, God. Lord, kaya ko rin po, Panginoon, na ikaw yung Diyos, Panginoon, na buong puso namin pananampalatayaan habang kami nabubuhay. At sa buhay na walang hanggan, Panginoon, ay makapili ka pa rin namin, O God. Panginoon, patatagin mo po, Panginoon, ang bawat isa sa amin, O God, especially our faith in you, God. Lord, kaya mo, maging faithful po kami sa iyo, O God. Kaya mo, Panginoon, na masunod namin ang kalooban mo, Panginoon, sa buhay nito, Lord. Palubi mo po kami ng iyong banal na dugo, Panginoon. Ilayo niyo po kami sa anumang mga pandaraya ng kaaway, O God. Sapagkat sa araw ng iyong pagbabalik, Panginoon, na naganap talaga ang pandaraya sa mundong ito, Lord, upang muli po nahanapin ang ibang mga mananampalataya at mahulog. Panginoon, huwag mo pahintulutan ito sa bawat isa sa amin, Panginoon. Iligtas mo po kami, Panginoon, sa kasinungalingan ng kaaway-ugan. At lagi mo po kami i-aware, Panginoon, sa lahat ng bagay na nangyayari, Panginoon, upang sa ganun hindi kami malaya ng kaaway. Maraming salamat po, Panginoon. Sa inyuhan mo po, Panginoon, ang iyong banal na salita sa aming puso, O God, upang sa ganun hindi kami, Panginoon, tuluyang mawala sa iyo, O God. At mas lalo pa po namin mapaglalim ang aming mga kaugnayan sa iyo, Panginoon Jesus. Maraming salamat po, Lord. Sa aming pag-uwi, Panginoon, ingatan mo po ang bawat isa, O God. Ilayo niyo po kami, Panginoon, sa anumang mga bata ng kaaway, O God. Palugin mo po kami ng iyong banal na dugo at ang pagsama ng iyong banal na presensya, O God, ang maglalayo sa amin sa anumang kapahamakan, O God. Ingatan mo po, Panginoon, mga sasakyan na gagamitin po namin, O Lord. Ang maluwalhati kami mga uwi sa aming mga tahanan, O God. Nagdaladala ang pagpapala mula sa iyo, Lord. Daladala ang kaligtasan, daladala ang iyong salita ng buhay, O God, upang maibahagi po namin ito sa aming mga mahal sa buhay. Salamat po, Panginoon Jesus. Pagpalain mo po, Panginoon, ang gawain ito, Lord, at hayaan mo lumaganap pa ito, Panginoon, ang mga abot na maraming kaluluwas sa lugar ito. Maraming salamat po, Panginoon Jesus. Sa iyo po namin ibinabalik at ang nakapoy at karangalan sa tanging pangalan mo po naman in Jesus' name. Amen. God bless you, Panginoon. Pagpalain po tayo ng ating Panginoon.